praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, alam niyo po ba na kapag maraming tao, napapagod tayo? Kasi ang ingay nila ang nakakapagbigay ng pagod sa ating mga katawan. Kaya nga napakahalaga na lumayo-layo muna sa ibang tao para tumahimik tayo at sa katahimikan, doon tayo humugot ng panibagong lakas. Pero minsan aminin natin na tayo'y nag-iisa, tahimik naman, pero pagod na pagod pa rin tayo. Ito ay marahil pinupuno natin ang ating puso sa ingay ng ating mga problema. Aminin natin mga pagkakataon na kung saan mas pinakinggan natin ang ating takot kaysa sa ating tiwala sa Diyos. Sa mga pagkakataon na kung saan nagkulang tayo sa ating paniniwala sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang Kanyang awa para makita tayong karapat-dapat muli makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan, kami mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso, sapagkat ganito ang pinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel.
Sa tigas ng puso, aking binayaan, ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana'y ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin, lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Alleluia, 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 alleluia. Kami iyong pangaralan upang amin matutuhan ang salitang bumubuhay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ng lupain ng Decapolis, dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utal. At pinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Nilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa tenga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga. At sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang pinamalita ito. Sila'y lubhang nagilalas. At ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakakarinig na ang mga bingi at nakakapagsalita na ang mga pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol sa isang maliit na bata. Very curious po siya. Nagtatanong po siya sa kanyang guro. Sabi po niya sa kanyang teacher, Teacher, bakit po kaya ang tao, dalawa ang tenga niya, isa lang po ang kanyang bibig? Bakit po kaya tayo ganyan ginawa ng Diyos? At sumagot po ang kanyang guro. Sabi niya, kaya dalawa yung ating tenga, isa lang ang ating bibig, kasi gusto ng Diyos. Doble ang ating pakikinig. Pero sana, kalahati lang ang ating pagsasalita. O nga naman po, no, pakaisipin niyo, ang daming problema ngayon sa mundo, hindi dahil walang nagsasalita, kundi dahil nagkukulang tayo sa pakikinig. Amen? In today's gospel, we heard about Jesus healing a deaf and a mute man. Hindi lang po physical healing ang ginawa ng ating Panginoon. Jesus did a heart healing. At ang sabi ni Jesus, para gumaling, bumuti ang taong ito, Ephata. Ang ibig sabihin, mabuksan ka. Be opened. Hindi lang po tenga ang binuksan. Hindi lang po bibig ang nakapagsalita bumukas. Pati din po ang puso binuksan ng Panginoon. At baka ito rin naman ang himala na kailangan natin ngayon. Mga kapatid, unang-una, binubuksan ng Diyos ang ating mga tenga. Open your ears.
Marami kasi sa atin may tenga, pero selective ang hearing nila. Di po ba? Buti pang chismis, agad nating naririnig kesa sa katotohanan. Di po ba? Bakit ang bilis mong makinig sa insulto ng ibang tao sa iyo, pero binabaliwala mo yung papuri na binibigay nila sa iyo? Naririnig natin ang ating sarili, ang ating mga pangangailangan, ang ating gusto. Pero kapag kagustuhan na ng Diyos, tila babingi tayo. Tanong po, kailan ka huling nakinig ng mabuti? Ikaw ba ay nakikinig para lang sumagot? O nakikinig ka talaga para umunawa? Yan po ang dahilan bakit madalas ang mga mag-asawa nagbabangayan, nagsasabong, nag-aaway. Kasi yung isa merong sinasabi, hindi marunong makinig yung isa. Madalas sa mag-asawa nag-aaway kasi hindi sila nag-uunawaan at nagkakaintindihan. Amen? Remember, my dear friends, listening is loving. Kapag mahal mo ang isang tao, pakikinggan mo siya ng mabuti. Hindi po ba? Minsan, ang asawa mo, hindi naman naghahanap yan ng solusyon. Gusto lang niyang marinig mo siya. Di po ba? Minsan, ang anak mo, hindi naman nangangailangan ng sermon eh. Ang kailangan lang niya, yung presensya mo. Minsan si Lord, hindi naman tahimik, maingay lang talaga ang puso natin. Amen? Pero pangalawa, kapatid, hinahamon tayo, inaanyayahan tayo ng Diyos. Open your mouth in the right way. Okay lang naman po, buksan natin ang ating bibig, pero buksan natin sa tamang panahon. Buksan mo lang ang bibig mo kung tama ang iyong sasabihin. Amen? Napansin niyo po, after Jesus healed the man, nakapagsalita daw siya. Hindi lahat na nagsasalita ay nagpapagaling. Tandaan niyo po yan. Pero nakakasugat, nakakasakit ang kanilang sinasabi. Di po ba? Kaya bago ka magsalita, tandaan niyo po itong acronym na ito. Think. T-H-I-N-K. Meron pong ibig sabihin yan. Tandaan niyo po, itanong niyo sa iyong sarili. Bago kayo magsalita, think. Letter T. Is it true? Letter H. Is it helpful? Letter I. Is it inspiring? Letter N. Is it necessary? And letter K. Is it kind? Sana po, huwag niyong makalimutan. Bago ka magsalita, sabihin mo, tanungin mong sarili mo, totoo ba ang sasabihin ko? Makakatulong ba ang sasabihin ko sa iba? Makakapagpalakas ba ako ng loob ng iba? Ang aking bang sasabihin, kailangan bang sabihin? At ang aking bang sasabihin ay makakapagpabuti sa iba. Kung hindi po pasado dito sa 5 ito ang iyong sasabihin, mas magandang tumahimik ka na lang. Amen? Do not add to the noise pollution. Remember, I always say this, only open your mouth if what you're going to say is more beautiful than silence. Magsalita ka lang. Kung ang sasabihin mo, mas maganda pa kesa sa katahimikan. Kung wala ka ding sasabihing mabuti, tumahimik ka na lang. Amen? Isa pong magandang dasal. Sabihin niyo po araw-araw, Lord, put a guard on my mouth. Because once words are released, you can never take them back. Diba? Ang salita, sabi nila parang toothpaste. Ang toothpaste kapag nailabas mo, ang hirap nang ipasok, ibalik doon sa lalagyanan. Ganyan din po sa mga salita natin. Minsan nagsisisi tayo, bakit ko ba nasabi yun? Kasi hindi natin pinag-iisipan ang ating sinasabi. Kasi nagsasalita tayo, hindi lang para makatulong. Nagsasalita tayo para patunayan natin na tayo'y tama. Di po ba? My dear friends, be gracious with your words. Because your words have a power over life and death. Pansinin niyo po, dahil lang sa mga salita natin, minsan, yan ang nagiging mitsya ng away, ng gera. But the good news is, through our words,
you can also mend hearts. Through our words, you can also inspire minds. Through your words, you can strengthen other people. Amen? Third and last, open your heart to the Lord. Ito po ang pinakamahalaga. Ang tunay na pagkabingi ay hindi po nangyayari sa tenga. Bingi ang tao, hindi makarinig ang tao kasi sarado ang puso niya. Napansin niyo po, kapag nagsasalita yung kaaway mo, yung taong hindi mo gusto, wala ka maintindihan, di po ba? Hindi dahil barado ang tenga mo, pero binara mo na, sinara mo na ang puso mo sa Kanya. Baka sarado ka, kapatid, sa pagpapatawad. Baka sarado ka sa pagbabago. Baka sarado ka sa tawag ng Diyos sa iyo. Merong mga tao, ang tagal-tagal na, di na sila nagsisimba. Meron din mga tao, ang tagal na hanggang ngayon, di pa makapagpatawad. Patay na yung tao, ayaw pang patawarin. Meron mga tao, ayaw din magpakumbaba. At maraming mga tao, ayaw magbago. Amen? Pero bakit meron mga tao na ganito? Kasi sila'y sarado, ayaw nilang magbukas sa Diyos. Kapag pinasukan ka kasi ng Diyos, hindi pwede na hindi ka magbago. Kapag pinasukan ka kasi ng Diyos, hindi ka pwedeng hindi gumalaw at gawin mo ang mabuti at tama. Amen? Remember this, my dear friends, God always knocks. And yet, it is us who should open the door for Him. Tayo lang naman na makakapagbukas ng puso natin sa Diyos. Hindi ipipilit ng Diyos ang kanyang sarili kung ayaw natin. Pero mabuting balita, hindi titigil ang Diyos sa pagpasok sa ating buhay. Magandang pagmunihan po ito. How is my heart? Kumusta na po ang puso nyo? Is it close or is it open? Tandaan niyo po ito, delikado po ang baradong puso. Di po ba? Nakakamatay. Minsan, meron pong isang matandang lalaki, nag-birthday po siya, 90 years old. Pero kung makikita niyo po ang muka ng matandang ito, pagka bata-bata, mukhang kasi senior pa lang po niya. At tinanong po siya ng kanyang mga apo na mga nakakabata. Ano ba sikreto niya? Bakit yung mukha niya napakabata, napakasaya? Bakit mukha siyang palaging payapa? Sumagot po itong matanda, sabi niya, kasi palagi akong nakikinig sa Diyos. Kesa sa ingay, kesa sa gulo, kesa sa chismis. At di ba kapatid, ang mundo natin ngayon napakaingay. Sa social media pa lang, ang daming ingay. Ingay ng politika, ingay ng showbiz, ingay na personal na problema ng ibang tao. Ang problema ay maingay. Pero ang Diyos, tahimik, pero palagi siyang bumubulong. God often communicate to us. God always speaks to us in whispers. Makinig ka sa bulong ng Diyos. Kasi kung hindi ka makikinig sa kanyang bulong, sisigawan ka niya. Huwag mong hihintayin na sigawan ka ng Diyos bago ka makinig sa kanya. Because remember the saying that joys are the whispers of God, but pains are God shouting. Kapag nasasaktan ka, yan ang paninigaw ng Diyos. Bakit kanya sinisigawan? Kasi ang tagal-tagal na binubulungan ka niya, kinakausap ka niya, ayaw mo naman makinig sa kanya. Di po ba? Kaya kung gusto mong marinig ang Diyos, kapatid, huwag mo lang buksan ang iyong tenga. Buksan mo unang-una ang iyong puso, ang iyong loob sa Kanya. Amen? Dahil kapag ang puso mo ang nakikinig, mauunawaan mo ang lahat. My dear friends, maybe today, Jesus is touching your ears. Jesus is touching your tongue. Jesus is touching your heart. And Jesus is saying, Ephata, be open. So, open your ears to God, open your mouth to bless, and open your heart to love. At kapag ginawa po natin ito, mga kapatid, magiging mas malaya tayo. Magiging mas magaan ang ating nararamdaman. Magkakaroon tayo ng kapayapaan sa gitna ng gulo ng buhay at tayo makakaranas ng mas marami pang pagpapala
ngayon, hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Natunghayan natin sa Ebanghelyo si Jesus na tumugon sa pangangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangangailangan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kalwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Walang hanggang Ama, ilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuwing inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inumin na rito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Pagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pagmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinopob. Kaya't minabuti niyang siya'y panganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
At huwag mo kaming ipahintulot sa bukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahad. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natubuan. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mambigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa binibigay, kami niloob mong makapakinabang
Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ano ang nakasara sa iyo ngayon? Magandang pagmunihan yan. Baka sarado ang iyong tenga. May naririnig ka, pero hindi ka naman marunong umunawa. Baka sarado ang iyong bibig. Hindi ka makapagsalita tungkol sa nangyayaring di mabuti. O ikaw ay nananahimik. Hindi ka nagsasalita sa nakikita mong injustices. O baka naman sarado ang iyong puso sa iba dahil masyado kanilang nasaktan. Mga kapatid, hilingin natin sa Diyos. Buksan ang ating tenga, ang ating bibig, ang ating puso. Dahil pag sarado ka, hindi mo matatanggap ang pagpapala ng Diyos. Amen? Bago ka rin magsalita, kailangan pakaisipin mo muna. Think. T-H-I-N-K. Is it truthful? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? And is what you're going to say kind? Kapag pasado sa lahat ng yan, doon ka lang magsalita. Tandaan niyo po, sayang ang ating mga salita. May kapangyarihan ang ating mga salita. Kung paano ang Diyos, isang salita lang, ay nakagawa siya ng milagro. Huwag niyo sasayangin ang inyong mga salita. Kaya sa araw na ito, hilingin natin pagbubukas ng ating tenga, ng ating bibig, ng ating mga puso. Pero bago tayo magsalita, let us think. Mag-isip-isip tayo ng mabuti. Dahil mula din sa iyong pagsasalita, manggagaling ang iyong pagpapala. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Amen.